Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa umagang ito muli po ako po ay bumabati sa ating lahat, sa inyo pong lahat, sa mga kapatid at sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa mga kababayan po natin na naghahanap buhay sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito muli po ay akin pong ipaparinig sa inyo itong ating pong topic tungkol po dito sa atin pong dating Pangulong Duterte dito po sa ICC mga kababayan. At bago ko po iparinig sa inyo ito pong si Sir Mike Abe, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Pakinggan po natin. Alam niyo kung bakit? Dahil nga ho, kung yung mga gugunita, minaliit ni Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte nung nandun pa siya sa Dahig, ang sabi niya, 181 lang ang ebidensya laban kay Duterte. Minamaliit niya yung 181 na ebidensya. Di ba sinabi ko na noon pa, mali si Sara dyan. Kasi yung 181, panimula pa lang. Una pa lang yan na ebidensya na ipinakita ng prosecutors sa mga judges sa ICC. Minaliit na ni Sara, wala daw yun. Parang walang kwenta yan. And 181 lang palang ebidensya nyo eh. O nakita nyo. Minaliit niya kasi hindi yata niya alam ang proseso. Ngayon may bago na. Merong nadagdag. Kung di ako nakakamali, ilan ba yung nadagdag? 139. 139 na bagong ebidensya. Okay? Yan po yun. So ang dami yan. 181 plus 139 at tuloy-tuloy pa ang pagtanggap ng ebidensya galing sa prosecution, galing sa mga biktima sa crime against humanity laban kay Duterte ng ICC. At ito pa yung nangyari. Kaya sinabi kong ICC judge, ginalit pa. Kasi nagpetisyon, ipinipetisyon ng mga abogado ni Duterte na mag-inhibit yung dalawang judge na sa tingin nila, hindi daw neutral. Wow. Galawang local court ang dalaw ng international lawyer. Meron palang gano'n, international lawyer. Yung judge na maglilipi sa kaso, pinag-i-inhibit niya. Wala siyang tiwala. Si Duterte at ang kanyang abogado walang tiwala sa dalawang judge. Ipinitisyo mag-inhibit ay nireject po. Ay siyempre nagalit. Estrelita Estare Rossi, salamat. Thank you. Nagalit. Nagalit. Siyempre kung halimbawa ako yung judge, ako may hawak ng kaso, tapos yung defense counsel o yung isang abogado magpipetisyon para ako mag-inhibit, para ako umalis o hindi ako makialam doon sa kasong hawak ko, di ba ka-insulto yan? Nakakagalit yan. So ayun na nga po. Ginalit pa ng defense counsel yung mga judge. Yung dalawang pinag-i-inhibit, hindi naman ho pumayag. So ibig sabihin, kung sila'y nagdududa na hindi neutral, yung dalawang judge, nagdududa sila, ayaw nila doon sa dalawang judge, ay ginalit mo pa. Paano kakakampihan yan? Di ba? Mabuti kung maging professional yung mga judge, kahit na siya pinag-i-inhibit, hindi nila pipersonalin si Duterte. Titingin pa rin sa ebidensyang ipipresenta ng prosecution, magiging neutral at professional. Sana ganon. Paano kung magtanim ng galit yung judge na kanilang pinag-i-inhibit? Sasabihin ng judge, loko pala ito Ako maghahawak ng kaso Wala kayong tiwala sa akin, pinag-i-inhibit pa niyo ako. Tingnan natin. Ayan, delikado yan. Yan ba yung binabayaran ng milyon-milyon dollars or euro ng mga Duterte? Wow, yari kayo dyan. Dalaw ng mga abogado ni Duterte mukhang pinatatagilid ng bangka. At yan naman, ito ang report naglabasan na po itong mga balitang ito. Ang report nga, nadagdagan pa yung kaso, nadagdagan pa yung ebidensya. Ito galing sa PTV4 kasi ako taga doon. Alam niyo, meron akong programa dyan sa Channel 4 kaya respetado natin ang mga balita dyan. Ito yung report, pakinggan niyo. Akala nyo fake, hindi naman tayo gumagamit ng fake news kasi tayo ay traditional media, hindi lang political blogger.
Eksekusyon ng International Criminal Court ng panibagong batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity. Sa dokumentong may lagda ni ICC Prosecutor Karim Khan, nakasad na nagsumite ang prosekusyon ng 139 items of evidence sa defense team ni Duterte. Tinukoy ito bilang confidential alinsunod sa protocol, pero sinabi ng ICC na ito rin ang documentary material na nakalagay sa arrest warrant ni Duterte. Kabilang dito ang mga ebidensya sa drug war killings noong panahong alkalde pa siya ng Davao City at murder at barangay clearance operations noong siya na ang Pangulo. Bukod pa ito sa 181 items of evidence na nauna nang naisumite ng ICC prosecution noong Marso. Para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang pagsusumite ng mas malalim na mga ebidensya ay mas magpapatibay sa kaso ni Duterte. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa elemento ng kaso. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa mga patayan sa Davao. Nagbigay din sila ng kaunting ebidensya patungkol sa patayan na ang tawag nila ay nationwide barangay clearing operations. Kaya ito na yung, kumbaga, ito na yung exciting part. Samantala, ibinasura rin ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte sa pag-inhibit o pag-excuse kina ICC judges Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera sa ruling kaugnay ng pag-question ng depensa sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber, alinsunod sa Rules of Procedure and Evidence ay tanging ang mga judge lamang ang maaaring humiling sa ICC Presidency ng pag-excuse sa pag-inhibit sa tungkulin. Giit ni Atty. Conti, walang batayan ang hiling ng kampo ni Duterte at maaaring taktika lamang nila ito para i-delay ang paglilitis dahil kapag na-excuse ang dalawang judge sa kaso, isang judge na lamang ang matitira sa pre-trial. Ayon naman kay Atty. Nery Colmenares na abogado ng mga biktima ng war on drugs, noong una pa lamang ay alam na nilang ang jurisdiction ng ICC ang ke-questionin ng kampo ni Duterte upang malusutan niya ang mismong paglilitis. The moment na si President Duterte ay matalo sa issue ng jurisdiction at magkaroon ng trial, sigurado yan, wala siyang ebidensyang may sasubmit and President Duterte will be the first Asian to be convicted in the Ayan, no? Nakita nyo, linaw-linaw. O, ayun ngayon, sino may kasalanan diyan? Ang lupit, o, di ba? Ayan ang sinasabi natin, ano ha? Kaya pasintabi na dun po sa kampo ni Duterte at mga abogado, mukhang mali ang mga galaw. Ha? Wala ko na. Ayan, kaya sinasabi ko, ICC judge, ginalit pa. Kasi pinag-i-inhibit nila yung dalawa. So isa na lang matitira. Wala silang tiwala o nagdududa sa judge. Tapos, yung alam mo yung kawalan ng tiwala o pagdududa. Ibang klase rin talaga itong mga Duterte, ano? Talagang kahit dun sa dahig, talagang yung kanilang yung hindi tamang gawain, talagang ginagawa nila para yung kaso ni Duterte may mapawalang bisa, ano po. Pero sa ginawa po nila yon, nila po na yon, parang iniinsulto po nila at kawalang tiwala dun sa mga judges po, ano po, doon po sa dahig. Ibang klase din po itong mga Duterte, ano po. Tuloy po natin. ICC, inihayag na yan ng kailang spokesperson na i-entertain nila ang lahat ng mga dokumento, anumang impormasyon mula sa mga Pilipinong biktima ng human rights violation. So, ibig sabihin, continuous ang pagtanggap ng impormasyon, ini-evaluate nila at pagka matibay na ebidensya at dokumento, ayan na po, tinatanggap ng ICC. Pati ho yung mapapagkakilanlan kung tunay na Pilipino, anumang idea, tinanggap na rin ng ICC. Kasi chinalis nyo eh. Oo, ayan ngayon. O, di ba? Any comment, reaction? Okay, huwag kayong mga Marcos loyalists, Marcos supporters, independent, silent majority, na mga tumutulong sa ating gobyerno, sa rule of law. Hayaan na lang ninyo yung mga troll at baser, mga mababaw sila eh. Hayaan lang natin kung ano kailang sabihin. Huwag lang personal, kasi personal merong accountability. Pwede kayong balikan, pwede kayong kasuhan, crime, cyber libel, pagka personal lang ang inyong mga batikos. Dito issue lang.
analysis at opinion ang ating pinag-uusapan dito. Okay? Sunod na ating talakayin, eto na. Ombudsman, kakampi ba ni Senador Amy? Kasi po, sa dami-dami ng kaso sa ombudsman na natutulog, hindi inaaksyonan, walang development, taon ang binibilang. Pagkatapos itong kay Amy na reklamo tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte, wala pang 1 linggo, may order na ang ombudsman, pinasasagot na yung mga taga-executive department. Yung dalawang Remulla, General Marbil at General Torre, para doon sa reklamo ni Amy Marcos. Sabi naman ni Boying Remulla kahapon, alam mo, duda ako dyan, hindi naman kasi committee report yan. Yan ay sariling findings ni Senator Amy for political issue. Walang committee report ang Senado sa Committee on Foreign Relations. Ang committee report ginagawa after ng hearing. Tapos subject for approval, for signature ng mga member. Ay wala namang ganun eh. Yung daladalang dokumento ni Amy, sarili niyang dokumento, sarili niyang interpretation, sarili niyang findings, walang kinalaman ng buong Senado. Tapos pinaliwalaan ng ombudsman. At ngayon ay kinukuha na kaagad ang pinasasagot na. Ganong kabilis ang ombudsman. Kaya nga ang tanong ombudsman, kakampi ba ni Amy? Pero ito po yung background. Nabanggit ko na dati, ulitin ko. Baka malito kayo. Si Ombudsman Martires, retired justice ng Supreme Court, ini-appoint po yan, appointed yan ni Digong Duterte ng Duterte administration. 7 years ang term ng ombudsman. Kaya naman po pala mabilis ang magtanggap po, dahil pala appointed po yun ni dating Pangulong Duterte, kaya ang bilis kumbaga nakakaduda talaga yung ginawa po ni Senator Amy. Yun lang naman po yung aking opinion po doon rin po. Tuloy po natin. Ba't lalo yung mga sangkampo ni Duterte, alam nyo, pasalamat kayo, pinapaliwanag ko pa itong ganito eh. Kayo mga maka-Duterte. Kasi, dapat meron kayong idea, huwag kayong basta suporta ng suporta na hindi nyo alam kung ano inyong ginagawa. Sumusuporta kayo sa kanila dahil sa kayo nautusan kung ano mang kapalit niya. Pero hindi nyo alam, kayo rin ang kawawa. Dahil iiwanan din kayo sa ere. Yung matataas na mga bilihin, hindi naman si Duterte ang nagbababa, ang Pangulong Marcos. Yung proteksyon na ginagawa ng lahat ng mga otoridad, hindi naman mga Duterte na gumagawa niyan. Ang Marcos administration pa rin. Yung mga ayuda sa pagkain, medicine, lahat, kung ano mga ayuda dyan, Marcos administration, taong bayan na gumagastos sa inyo. Libreng LRT, transportation, 20 pesos na rice. Ang nakikinabang dito, marami rin, DDS. Pero ang inyong paniniwala, Duterte kayo, hindi kayo kay Marcos at sa gobyernong ito. Hindi ko alam kung bakit. Nakikinabang kayo sa administrasyon pero anti-government kayo. Wow! Magbago na kayo. Gaganda ang buhay. Tandaan niyo sinasabi ko. Pag marunong sumunod, marunong rumispeto, marunong umunawa, marunong magmalasakit ng totoo sa ating bayan, may blessing po yan. Pagkakalooban kayo ng magandang buhay at kinabukasan. Pero kung parating saradong isip dahil Duterte kayo, dahil ganito, minamali nyo ang galaw ng gobyerno, pinababagsak nyo ang gobyerno. Tama po itong sinasabi ni Mike Abby. Talaga namang dapat kailangan natin yung pagkilala, pagrespeto, lalo na po doon sa namumuno. Dahil ang ginagawa naman ng gobyerno natin ay para naman sa ikabubuti nating mga mamamayang Pilipino, gaya ng pagpapababa po ng bigas. Sa halip na batikusin, natin, dapat suportahan at pasalamatan ang ginagawa ng ating gobyerno. Ganun po dapat. Hindi po yung maganda na nga yung ginagawa, sinisiraan pa po natin at kumakampi pa po tayo doon sa mga naninira. Hindi po tama po yun. Dapat doon tayo sa tama. Yung mabuting ginagawa, yun ang dapat nating tingnan. Dahil ang makikinabang naman po, yun nakararami talagang mga Pilipino. Tuloy natin. Pero pati ICC binabastos nyo, pati mga biktima ng tukhang binabaliwala nyo. Sorry, hindi po ganun ang paghahanap ng hustisya. Ang hustisya dapat malawak, ang pangunawa, may proseso, susunod sa proseso, hindi pwedeng siga-siga, hindi pwedeng puro yabang, hindi pwedeng alam mo kung sino, parang kung sino-sino lang. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yung totoo. Okay? So supply.
lahat ng petisyon, suggestion, motion ng kampo ni Duterte, binabara ng ICC. Lalo na ngayon, binastos na nila, ginalit pa. Dalawa ko na. Huli na ating pag-usapan kasi marami tayong ginagawa kong paghahanda para sa ating susunod na eleksyon. Naku, itong away. Grabe, meron bang ebidensya itong si Sara Duterte. Matindi yung kanyang paratang kay First Lady, di biro yan. May pagka-libelous yan pagka hindi po napatunayan yung kanyang paratang na si First Lady ay meron daw problemang may kaso daw sa Amerika. So medyo lahat na lang kinakalaban na ni Sara. Presidente, First Lady, Speaker of the House, mga congressman at yung ilang senador. Okay? Ayan ang kanilang mga galaw. Pero yung ginagawa nila at ginagawa ng kanyang kapatid, pinagtatanggol pa. Lalo na po yung controversial na video ni Pulong Duterte. Lahat na lang ng mga issue na sila inimbestigahan, sinabi niya politika lang. Hindi po ganon. Hindi ganon. Okay? Pag may kumplena at sibilyan, hindi yan politika. Ang gobyerno kaya nakikialam kasi obligasyon, mandato ng gobyerno ipatupad ang batas. Pag ipinatupad ang batas, hindi gobyerno ang kalaban. Ang complainant sa lahat ng reklamo against Duterte ay sibilyan, mamamayang Pilipino. Hindi Philippine government ang complainant. Hindi Philippine government ang nagpail ng kaso. Ang Philippine government at ang mga otoridad ipinatutupad lang ang batas. Yun po ang tama. Okay? Doon sa hindi nakakaintindi, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Ako, dinidiin ko ito dahil yun ang totoo. Alam ko yung majority ng mga nanonood, nakikinig sa aking mga channel, matatalino, kaya alam nila ang sinasabi ko. Huwag sisihin ng gobyerno kasi papatupad lang ng batas. Mas nakakatakot, mas delikado pag ang gobyerno walang ginagawa sa pagpapatupad ng batas. Implementation ng batas, kailangan yan. Yan ang sinumpaan ng lahat ng government official, from president hanggang barangay chairman, na susunod sa alit ng tunay ng saligang batas. Ipatutupad ang saligang batas sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkataon, kahit kanino. Yun po yan. Ang ninalaman yan. So itong ginagawa ngayon ng gobyerno, ipatupad ang batas, tinatamaan yung mga abusado dahil mayroong complainant na Pilipino na dapat protektado ng Philippine law at ng Philippine government. Ganon ang rule of law. Mabuti nga, bibigyan pa kayo ng pagkakataon nung kayo nasa kapangyarihan, puro tukhang lang Katok, sabay po to. Tapos pag inimbestigahan, sasabihin ng laban. Kahit natutulog, ng laban. Kahit naglalaro yung bata, tinamaan ng bala, napagkamalan, wala lang. Collateral damage lang, ay buhay yun. Di ba, paglabag sa karapatang pantao yan. Kayo talaga, God is good all the time. Yan po mga kababayan, yung ating pong narinig kay Sir Mike Abe. At kayo na po ang bahalang mag-comment at mag-react dyan po sa ating pong narinig dito po kay Sir Mike Abe. Talaga namang makikita natin na tama naman po yung kanyang sinasabi at isa nga po siya doon sa hinahangaan ko rin na sa kanyang mga opinion dito sa kanyang programa. At yan po yung ating pong narinig at sana po huwag po ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At hanggang dyan po, at gaya po ng aking sinasabi po mga kapatid, mga kababayan, sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay ay huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.